Sa gitna ng lahat ng uncertainty, ng lahat ng ingay, may isang sikreto tungkol sa pera mo na kailangan mong malaman. Isang bagay na hindi masyadong napag-uusapan pero bago pa man dumating ang 2026, ito na marahil ang magiging susi sa kapayapaan ng isip mo. Ramdam mo ba yon? Yung pakiramdam na parang paunti ng paunti yung natitira sa sahod mo every month? Kasi naman, lahat tumataas, di ba? Bilihin, pamasahe, pero yung sahod parang hindi sumasabay. Para kang nalulunod sa mga bayarin. Kung ganyan ang nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa. At sa panahong ganito, sa panalong ng krisis, may isang tanong na paulit-ulit sa isip nating lahat. Saan ko ba ilalagay itong pinaghirapan kong pera para naman maging safe at sana kumita pa? Kasi ang totoo, medyo masakit. Yung inflation, parang anay na unti-unting kinakain yung halaga ng pera natin. Tapos, yung piso humihina. At yung ibang investments, grabe, ang volatile. Kaya natural lang na maghanap tayo ng isang bagay na, alam mo yon, matatag, predictable, isang bagay na makakapagbatulog sa atin sa gabi. Dito ngayon pumapasok sa eksena ang MPay2 o yung Modified Pag-ibig 2 Savings Program. Marami ang nagsasabi na ito raw ang kanilang naging matatag na sandalan sa gitna ng unos. Pero totoo nga ba? Talaga bang matatag to gaya ng sinasabi nila? Okay, let's look at the facts. In simple terms, ang MP2 ay isang voluntary savings program. Ulitin ko, voluntary. Ibig sabihin, choice mo to. Para to sa mga miyembro ng Pag-ibig na gustong mag-ipon pa on top of their regular savings para kumita ng mas mataas na dividends. Ngayon, tingnan natin ang performance. Noong 2021, ang binigay nitong dividend rate ay 7.03%. Pakinggan mo ulit yung numero. 7.03%. Sa isang taon na puno ng pag-aalala para sa marami, yan ang naging resulta. Okay, pagdating ng 2022, a year na talagang challenging for the global economy, bumaba siya sa 6.12%. Yes, bumaba. Pero teka muna, isipin mo, for a very difficult year, ang 6.12% na return ay napaka-solid pa rin. Mas mataas pa rin yan sa inflation at sa halos lahat ng bangko. At nitong 2023, wow, isang malakas na comeback, 7.05%. Ito yung patunay, di ba? Patunay ng resilience, ng tibay ng programa kahit na anong unos pa ang dumating sa ekonomiya. So kung titingnan natin yung history niya, itong chart ka to, kitang-kita yung pattern. It consistently plays around the 6 to 7% range. At ito mismo yung signature stability na hinahanap ng napakaraming Pilipino. Consistent at predictable. So paano ba siya gumagana? Madali lang. Voluntary ang hulog, pwedeng kasing baba ng 500 pesos. May 5-year maturity term siya pero pwedeng taon-taon mong kuning yung dividends mo kung gusto mo. And here are the best parts. Yung kikitain mo, tax-free. At higit sa lahat, government guaranteed. Sige, mukhang maganda siya, di ba? Pero para mas ma-appreciate natin yung value niya, ilaban natin. Tingnan natin kung paano siya nagsistack up against the other options out there. Get ready, eto na ang laban ng ipon. Unahin natin, MP2 versus bank time deposits. Okay, ang time deposit safe. Walang duda dyan. Pero yung interest rates, madalas nasa 3 to 4% lang. Tapos, may withholding tax pa yan. Ang MP2, historically, double the return at tax-free pa. Ikaw na mag-compute. Next, laban sa REITs or Real Estate Investment Trusts. Dito sa REITs, pwedeng mas mataas pa yung dividends. Pero andito yung catch. Yung presyo ng investment mo pwedeng tumaas o bumaba. Araw-araw. Your capital is at risk. Sa MP2, zero price volatility. Kung ano yung nilagay mo, yun. Protektado. So ang tanong, anong kaya ng sikmura mo? At ang huling laban, versus the stock market. Alam naman nating lahat sa stocks, pwedeng kumita ng pinakamalaki. Pero, pwede ring malugi ng pinakamalaki. It's high risk. Sa isang mahinang ekonomiya, yung isang bagay na stable at hindi apektado ng daily market swings tulad ng MP2, nagiging sobrang attractive. Okay, ngayon gusto kong makinig kang mabuti. Kasi ito na yung pinakaimportantong bahagi ng usapan natin. Ito yung sekreto, yung faktor na hindi masyadong pinag-uusapan, pero ito ang magsasabi sa'yo kung mananatili bang malakas ang MP2 sa mga darating na taon. Ano ba talaga ang pundasyon ng lakas nito?
Hindi lang yan dahil sa galing ng mga fund manager. Hindi lang yan dahil sa ekonomiya. May mas malalim, mas makapangyarihang dahilan. At ito na, ang sikreto. Ang puso at kaluluwa ng MP2 ay nanggagaling sa bawat isang Pilipinong tapat na nagbabayad ng kanilang housing loan sa Pag-ibig. Tama yung narinig mo. Kumikita ang pondo dahil nagbabayad on time ang mga miyembro. Yung disiplina at tiwala ng milyong-milyong Pilipino, yan ang tunay na sandalan ng programang ito. So with all that said, ano na ang final verdict? Para ba sa'yo ang MP2? At mas mahalagang tanong, dapat ba ito lang ang maging investment mo? Hatiin natin ang sagot. Ang MP2 ay para sa'yo. Yes, kung ang goal mo ay i-preserve o protektahan ang capital mo. Yes, kung gusto mo ng stable at predictable na kita. Yes, kung ayaw mo ng sobrang sakit sa ulo at low to moderate lang ang risk tolerance mo. At absolutely yes, kung nag-iipon ka para sa long-term goals tulad ng retirement o pangkolehiyo ng mga anak mo. Pero, dapat ba ito lang ang laman ng portfolio mo? Ang tapat at responsableng sagot ay hindi. Kahit gaano pa kaganda ang MP2, tandaan ang golden rule. Never put all your eggs in one basket. Kailangan mo pa rin mag-diversify. Maglagay ka rin sa ibang assets. Yan ang tunay na sikreto sa pagprotekta ng yaman mo. At bago tayo magtapos, isang napakahalagang paalala. Please tandaan, ang ating talakayan ngayon ay gabay lamang at hindi dapat ituring na financial advice. Ang layunin namin ay magbigay ng kaalaman. Para sa mga seryoso at malalaking desisyon tungkol sa iyong pinaghirapang pera, napaka-importante na kumonsulta ka sa isang lisensyadong financial professional. Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.